Good day to everyone. Si Fiscal EJ po ito. Tuloy po tayo sa ating diskusyon sa libel or issues related to libel and or cyber libel. Tanong, ano ba ang difference between libel against a private person and libel against a public official or a public figure? Sa previous video ko po, I already made mention na ang libel ay isang krimen na ang layunin ay sirain ang reputasyon ng tao o ng juridical person o ang pagsira ng ala-ala sa isang yumao na. It can be an imputation of a crime, an imputation of a vice, an imputation of a defect, or an imputation of an act, omission, condition, status, or circumstance. But take note, hindi kailangan na masira talaga ang reputasyon. It is enough na yung paninirang puri o defamatory statement will tend to cause the person's dishonor, discredit, or contempt, or subject him or her to public ridicule. Now, kung private individual o pribadong tao ang magsasampa ng libel, kailangan lang niyang i-prove ang tatlong elemento. Ano ba itong tatlong elementong to? Una, it must be defamatory. Pangalawa, there must be publicity. And pangatlo, the person libeled must be identified. Let's now briefly discuss these elements. Una, the complainant must prove that the statement is defamatory. Ano ba yung defamatory o nakakapanirang puri? Like what I mentioned earlier, ito ay pwedeng imputation of a crime, vice, defect, or an act, omission, condition, status, or circumstance. Sa elementong ito, dahil pribadong tao ang subject ng defamatory statement, hindi na po kailangan i-prove pa ang malice. In other words, malice is presumed in every defamatory statement. Now, ano ba ang malice? Hindi po ito yung malisya sa katawan o ang pagnanasa o kalibugan gaya ng iniisip ng ilan. Ang malice po sa libel connotes ill will or spite and speaks not in response to duty but merely to injure the reputation of the person defamed and implies an intention to do ulterior and justifiable harm. It is present when it is shown that the author of the libelous remarks made such remarks with knowledge that it was false or with reckless disregard as to the truth or falsity thereof. Sa Tagalog, ang malice po ay intensyon na sirain ang reputasyon ng isang tao kahit na alam mong hindi ito totoo o wala kang pakundangang sirain ang reputasyon, totoo man o hindi ang nasabing mapanirang statement. For example, inilathala ni Pedro sa social media na isang mamamatay tao si Juan. Kahit alam ni Pedro na hindi ito totoo or at the very least, wala siyang ebidensya na magpapatunay sa sinabi niyang mamamatay tao si Juan. With malice po yun. And because Juan is a private individual, hindi na kailangan ni Juan i-prove pa ang malice. The mere fact na sinabi ni Pedro na mamamatay tao si Juan, presumed na po ang malice doon. To repeat, malice is presumed in every defamatory utterance. Meron bang depensa si Pedro dito para hindi siya makonvict ng libel? Meron po. But hindi ko muna sasabihin para may suspense. Pangalawa, there must be publicity. Magkakaroon po ng publicity kung ang paninirang puri ay mababasa o mapakikinggan ng ibang tao, hindi lang ng taong sinisiraan ang reputasyon. For example, nag-private message si Pedro kay Juan kung saan sinabi niya na, "Ikaw Juan, isa kang estapador. Dinispalko mo ang pera ng kapatid ko." Question, may cyber libel ba? The answer is, wala po. Dahil walang ibang taong nakabasa ng private message ni Pedro kundi si Juan lang. Now, what if maraming nakabasa sa message ni Pedro dahil sa group chat ito
ipinost ni Pedro ang message niya para kay Juan? May cyber libel ba? This time, yes po. Merong cyber libel dahil meron ng ibang taong nakabasa ng mapanirang statement maliban kay Juan. What if sa GC kung saan pinost ni Pedro ang libelous statement, hindi membro si Juan? Meaning hindi nabasa ni Juan ang sinabi ni Pedro doon. May cyber libel ba? Yes po, may cyber libel pa rin. Hindi po kailangang mabasa ni Juan ang mapanirang statement. Ito po ang sinabi ng Supreme Court. It is not required that the person defamed has read or heard about the libelous remark. What is material is that a third person has read or heard the libelous statement. For a man's reputation is the estimate in which others hold him, not the good opinion which he has of himself. Ang pinoprotektahan po kasi ng batas ay ang reputasyon natin. Meaning kung ano ang tingin ng tao sa iyo, hindi kung yung ano ang tingin mo sa sarili mo. Walang pakialam yung batas doon kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Another example, paano pag ipinakita ni Juan sa mga kaibigan niya ang private message ni Pedro? Magiging liable na ba for libel si Pedro? Naku, hindi po. Kahit gaano pa kasama ng mga binitawang salita ni Pedro sa PM niya kay Juan, hindi po si Pedro ang nag-publish. So, para iwas libel, PM is the key. Pangatlo, the person libeled must be identified. Kailangan bang pangalanan talaga ang taong sinisiraan ng puri? Hindi po. Kung pangalanan man, mas mabuti. Hindi na kailangan pang i-prove kung sino ang tinutukoy. Paano pag hindi pinangalanan? Wala na bang libel? Like what I said, hindi po kailangang pangalanan. It is enough na at least may ibang tao, kahit isa man lang, aside from the complainant, ang nakakakilala na ang complainant ang tinutukoy ng nasabing defamatory statement. For example, nag-file ng complaint sa barangay si Pedro laban sa dati niyang katulong na si Maria dahil sa sinususpetsahan niyang nagnakaw ito ng mamahalin niyang kwintas. Dahil dinideny ni Maria sa harapan ng barangay chairman na siya ang nagnakaw ng alahas niya, later that day, nag-post itong si Pedro sa kanyang Facebook account kung saan sinabi niya na isauli mo sa akin yung ninakaw mong kwintas, makonsensya ka naman. In this example, kahit hindi pinangalanan ni Pedro ang kanyang post kung sino ang pinariringgan niya, pag nabasa ito ng barangay chairman, siguradong matutukoy ni barangay chairman na si Maria ang subject ng defamatory statement. Therefore, pagpasok ang tatlong elements na ito at isang private individual ang biktima ng paninirang puri, cyber libel po ang kakaharapin ng taong nag-post ng paninirang puri sa internet.